Okay, bonus update tayo or extra video ngayong araw na to, no? Kasi may napapansin akong potential na galaw ng BTC na masasabi ko hindi financial advice to. At depende na lang yun sa decision nyo, no? Kung ano bang gusto nyong gawin sa pera nyo or gusto nyong bumili or hindi. Um, sa tingin ko kasi malapit na ang bull market, no? Malapit na ang bull market. Kung ano tayo, kung medyo nasa side tayo ng bullish, okay? Kung nasa side ng bearish, medyo ano pa, no? Medyo delikado pa. Pero hindi mo na natin pag-usapan yung bearish. Gusto ko lang kayong maghanda in case na hindi na talaga tayo magiging bearish. Okay? Kasi ako, yun nga, meron tayong mga videos na pinag-usapan na change of heart, na kailangan natin paghandaan in case na magiging bullish tayo from bearish. Mahirap yun, no? Mahirap magpalit bigla ng mag reverse gear agad bigla na bearish tayo biglang kinabukasan o kaya mga after 1 hour bullish agad tayo, no? Ang hirap ng gano'n, mahirap yung ganong klaseng pag-iisip, no, na change ng decision agad, no? So gusto ko kayong maging handa. Hindi advice nga lang yun, handa lang, no? Ako, para sa akin, gusto ko maghanda in case, no, in case na may mangyari. Okay? So depende yun sa sa decision nyo kung ano gusto nyo gawin dyan, ha. Pero meron na akong projection ditong dalawang projection na parehas bullish, pero isa meron tayong short term bearish. Okay? So itanggalin muna natin yung bad news, no? Yung bad news, yung may short term bearish, no? Para yung ending natin maganda, bullish. So meron tayong bullish move dito sa 1 2 actually dito at 3 4 5. Mapapansin natin itong move na to, 5 impulse to, no? 5 impulse. Dito sa part na to, parang sa tingin, no, parang maisip natin, parang masyado malaki number 3. Pero kung bibilangin natin yan, actually, meron tong 1, 2, 3, 4, 5 dyan sa loob na mini impulses sa loob ng mas malaking number 3. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong some sort of completion ng 5 wave count dito. So ano ang bad news? Ang bad news, ito. Meron tayong completion ng 5 waves. Ibig sabihin, ang kasunod dyan dapat, madalas ang kasunod dyan, correction. Kapag may correction tayo, meron dapat tayong tatlong waves. Tatlong waves, no? Ang tatlong waves natin, ganitong itsura. Pwedeng ABC na flat, pwedeng ABC na higher high, lower low, ganyan. Merong mga ABC correction na zigzag correction na matitindi yung lows, na ganyan, matitindi yung bagsak. At ano ang pinaka kailangan natin tandaan dito sa part na to? So, ang ABC correction na zigzag correction nagko-consist ng 5, 3, 5 sa loob. So, may 5 waves dito, may 3 waves dito, at may 5 waves dito. Okay? So, etong move na to, di ba, ito yung 5th wave natin. So, kapag nag-5th wave tayo, magkakaroon tayo ng reversal, no, na corrective move. So, anong ma-expect natin? Kailangan magkakaroon tayo ng ABC, tatlong waves. So, mukha ba tayo may tatlong wave dito? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, no? Meron tayong 5 waves. Okay? So, kung may 5 waves tayo dito sa loob na to, ibig sabihin, etong move na to, lalagay natin ulit A, B, C, 5, 3, 5. Okay? Etong move pataas na to, mukha siyang tatlong waves. Okay? Mukha siyang tatlong waves, ha? Kailangan natin mag-ingat dyan. At matatandaan natin, yung kanina kong video lang, meron tayong napakalaking bagsak ng open interest dito sa pump na to. Okay? Overly bullish ang mga tao. Okay? Overly bullish. Medyo hindi magandang sign yon for the bulls kapag masyadong bullish ang mga tao, lalo na't nagpump to ng 3 minutes at nagte-take profit ang mga tao ng 3 minutes. No? Masyadong malaki ang take profit na to. Mapapansin natin, lower highs ang mga candles natin sa open interest. Ibig sabihin, nagte-take profit ang mga tao sa pump. Sa pump, no? So, ano kayang pwedeng maisip natin dito sa galaw na to? So, kapag nagte-take profit ang mga tao sa pump, no? Anong mas likely ang mangyari?
magda-dump. So, andi dito yung fifth tuloy, yung potential A, B, C wave na paparating. Hindi natin sure kung gaano kalakas, pero alam natin meron tong potential 3 waves. Okay? Potential na 3 waves, ha? So, kung titignan natin, kapag meron tayong some sort of impulsive move dito, or sabihin natin, hindi impulsive move, corrective move, ang madalas sa target ng anong tawag dito, ng B wave 618. Titignan natin. Wala pa tayo sa 618, no? Pero nasa bandang 0.5 na tayo. So, pwede natin masabi dito sa 0.5 or dito pa sa 618. Okay? Ang corrective move. Okay? So, etong push up na to dito, magkakaroon to ng invalidation na hindi 1, 2, 3. Hindi 3 to, ha. Kalabasan. Tapos ito pa lang yung 4. Tapos lower low na 5 na maliit, then magpapump. May invalidate tong move na to. Ibig sabihin, ang kakalabasan, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5 completion na dito. Dito pa lang, complete na. Pero magkakaroon tayo ng panibagong move na ABC correction na ganito. Okay? So, ang kakalabasan, kung aangat tayo dito sa 28,600 at nag-reject lang tayo dito, or sabihin natin kahit dito pa, no? Kahit dyan pa, makaka-expect tayo ng dump. Okay? So, possible dito, makaka-expect tayo ng dump. So, in case, sabihin natin naalisin ko lang tong mga drawing natin dito sa right side. Yan. So, sabihin natin, 618 tayo magre-reject. Pwede natin abangan ang potential na move to the downside. Kung in case 618 tayo magre-reject, sabihin natin, banda dito sa gitna, lagay natin, preemptive na fibs lang. Yan, sabihin natin, mga banda dyan. Ano ang target nito? Ang madalas sa target ng C-wave, 1.272 hanggang 1.618. Okay? So, tatandaan nyo tong dalawang to. So, lalapag ko tong box na to, iiwan ko dito, tatanggalin ko tong fibs. Okay? So, meron na tayong first box dito, So, etong area to, no, kung magpo-push up tayo, tatandaan natin, ito, yan, hindi nagbibigay ng bullish move to, bullish sign, kasi masyadong overly bullish ang mga tao dito. Ginagamit ng mga, siguro mga, di natin sure kung whales ba to, or mga taong gustong umalis ng BTC, ginagamit to as liquidity exit. Kasi makikita naman natin sa open interest bumabagsak. Okay? Ibig sabihin, may take profit dyan, lalong umuunti ang pera, no, na i-invest. Okay? So, kahit dito pa sa mga area to, no, lower highs pa rin tayo dito, no? Medyo malaking sign of bearishness to, no? Pero hindi natin masasabi kasi medyo nagre-rip ang BTC, no? Nagre-rip ang BTC. Pero ando doon yung idea na mukhang bearish yung short term. Short term, Okay. So, meron tayo dito, unang box. Okay? At kung titignan natin to sa retracement nito, so sabihin natin meron tayong 5, 'di ba? Meron tayong binilang ditong 5 waves, no? 1, 2, 3, 4, 5. Dito yung 5th wave. Ano ang corrective move netong buong to? Corrective move neto. Ang corrective move neto ganito, mula dito sa ilalim hanggang sa itaas. Saan nagla-landing ang correction natin? Ang minimum target, kung meron tayong first wave, meron tayong second wave, ang minimum target 0.5 papuntang 0.618 at maximum of 0.88. Pero hindi natin idadagdag to sa ngayon, sa ngayon, kasi mas sobrang bearish to. Sobrang bearish na itong 0.88. Sabihin natin yung tama lang, yung sakto lang, yung pasok sa CME gap natin. So meron tayong CME gap dito, no? Ito, yung CME gap natin na hindi pa rin natin na-feel. Madalas na-feel tong CME gap, no? Meron tayo dito sa area to. So papansin natin, meron tayong CME gap dito, pump, dump, finil ang CME dump, CME gap, then pump ulit. So maraming times na na-feel to. So for example, dito meron tayong CME gap dito, pinump, finil, then dump ulit. Okay? So pwede tayo maka-expect, babalik tayo dito, meron tayong CME gap dito sa area to.
lalagyan natin ng box to. Isa pang box. Mula 0.5 hanggang 618. Ayan. Alisin na natin to. So, meron tayong area ng support. Dito sa area to, no? Na matinding support. Marami tayong support ditong matindi. Okay? In case na magdadump tayo. Okay? Ang sumunod, yung galaw after neto, no? After neto. So, kaya ko kayo pinaghahanda in case na magkakaroon ng drop or magkakaroon ng pump. Kasi sa tingin ko, etong push down na to, final dump to. No? Maiisip ko final dump to. Kasi meron tayong first wave, second wave, isang malaking third wave na paparating. Okay? So, meron tayong isang bullish move dito. Bearish move muna, then bullish move dito. Na napakalakas. So, ito isa sa mga ultimate longing opportunities, ultimate DCA opportunities. Okay? So, yung isa naman na mas bullish siya, ito. Kung sabihin natin, gantong impulsive theory, meron tayong 1, 2, sabihin natin, dito yung 3, 4, dito yung 5. Meron tayong ABC correction dito. A, B, C. Hindi ko nga lang gusto to. Yung B wave natin, mukhang 5 waves. Pero sabihin natin, okay, baka ganun talaga yung itsura niya na may miscounted tayong dito, candles dito, at talagang 3 waves lang to. Sabihin natin, kahit itsura niya talaga 5 waves. Pero sabihin natin, 3 waves lang siya. Itong move na to, nag-i-start na to, magkaroon ng impulsive move. 1, 2, 3, 4, 5. Diyan. Or sabihin natin ganyan. Pwede tayong maka-expect dito, after netong 5 waves na to, ng corrective move na papuntang ayusin lang natin to yan. Papuntang 0.5. Itong area to. Hanggang dito sa 618. Dito sa mga area to. So, preemptive lang to, no? Preemptive fibs lang to. Hindi to actually tama. More like, estimation lang to, no? So, etong mga boxes na to, estimation na. Etong mga boxes na to, puro estimation to. Pero, madalas dun sila nag-landing. Okay? Madalas. Okay, dito sa mga area to, potentially mag-dump bago mag-pump. Okay? Kapag naman sabihin natin mas malaking klaseng wave count to na ganito pala, 1, 2, 3 breakout, 4, 5 kailangan natin makapasok dito. Okay? So, ito yung projection natin Gusto ko lang kayong maging handa in case na magkakaroon tayo ng movement sa BTC. So, meron tayo dito sa banda dito. Tatlo. Ang ultimate buying position dito, nasabi ko, ang isa sa mga decently magandang opportunity para makapasok ng susunod na move, ito. Kapag kailangan maka-push up muna tayo dito, then retest, pump, no? Ito ang gagawin, or sasabihin natin ganito ang gagawin. Magpa-pump, break, retest, pump. At ito naman, meron tayong some sort of rejection dito, gagawa ng final push to the downside, bounce, pump. So, ano mapapansin natin? Lahat ng to, eventually magpa-pump. Okay? Or eventually, magkakaroon ng massive move. No? Kasi pag ito na-break to, pag ito nakapasok tayo sa loob nito, yan, pumasok tayong ganyan, papansin natin kung saan yung breakdown point. Yan na, breakdown point. Ito ang mga susunod na targets niyan. Ito sa mga ATH. Okay? Malalaking move yun. So, ayun lang yung gusto ko ipakita, no, na etong tatlong to, mga opportunity para mag-long, para mag-buy. Okay? Pero nga,
since nandito tayo sa kakaibang areang to na mataas ang pagbagsak ng open interest, ang mapapansin ko dyan, baka ano to, no, baka pwedeng sabihin natin, kung bullish na talaga, baka ito na, baka maliit na push na lang to sa taas, then magko-correct na agad tayo dito, then pump na, no? Hindi natin sure, pero hindi ko masasabi kung alin ang pinakatama dyan, no? Hindi ko masasabi, pero ito ang projection ko. Itong tatlong to ang aabangan ko. At hindi na ako most likely mag-short. Kasi kapag nag-short ako dito, oops, sorry. Kasi kapag nag-short tayo dito with strong pump, medyo delikado to, no? Medyo delikado. Okay? Mas interesado ako mag-short dito sa mga lower high na to, no? Lower high. Para baka sabihin natin doon pa magre-reject, no? Pero hindi natin masasabi. So ilang gusto ko idagdag dun sa update natin ngayong araw, no? Na actually may mga short-term bearish tayo, sabihin natin na possible meron pang ganto. Pero yun nga, masasabi ko almost lahat ng galaw ng BTC pa-bullish na, no? Sa at least sa nakikita ko, no? No, ang worst case scenario baka dito pa, no? Worst case scenario. Pero yun nga, gusto ko kayong maging aware dito sa tatlong potential point of interest. So, mayroon tayong point of interest dito. More like box of interest. No? Yan tatlong yan, Pero kailangan nyo bantayan yung projection, Magpapump muna ito bago magdadump, Hindi dito kayo hindi dito bibili tapos ano tawag dito, tsaka kayo sell dito, kunwari, gano'n na. Ano lang pump muna bago dump. Okay? Tsaka palang papasok. Okay. So, lang baka gano'n din gawin nyo dito. Baka mag-breakout trade kayo. Breakout trade. Tapos, biglang kakalabasan. Fake wake up. Magdadump pala dito, no? Ingatan nyo lang yun, no? Kailangan makita natin yung break retest. Ito, makita natin break. Tapos, magre-reject dito. Retest. Yung retest yung papasukan natin. Okay. Para sa akin ayoko kasi ng breakout trade. Madalas sa retest trade ako, no. Retest trade kasi doon natin makikita yung strength sa support or sa resistance, no. So ayun siguro para sa bonus video natin, bonus update natin. Wala na masyadong pag-uusapan. Ano lang to, pang pa-aware lang in case na magkakaroon tayo ng move, no? Kasi mukhang meron tayong potential bullish move na paparating. Kailangan natin maging handa. So, kung nagbabantay kayo ng market, masasabi ko baka pwedeng mahintay-hintay nyo pa ng onte, mag-ipon-ipon pa kayo, try nyo siguro magtipid muna, no? Para ultimate buying position tayo. Or marami-rami tayong mabibili. Pero yun nga, kung ano lang yung kaya nyo mabili or yung willing nyo i-risk para mawala, dapat hanggang dun lang. Sabihin natin, meron kayong meron kayong 500 pesos per day na allowance, ganun, sabihin natin yung mga willing nyo lang itago, iipon, baka sabihin natin 20%, 100 pesos lang tatabi nyo, ganun, para sa paparating na bull market, no? Paparating na bull market. Hindi natin sure kung kailan, baka mag-lower low to, no? Hindi natin masasabi, pero kung bullish tayo, nasa bullish side tayo, meron tayong some sort of bullish market structure at potentially baka magkaroon tayo ng higher low, napakagandang entry nito. Ito, decently magandang entry, okay lang rin naman to, masasabi ko. Pero hindi ko makita yung highest probability na move na to, pero andiyan yung probability na yan, para sa akin hanggang ngayon, dahil dito sa galaw na to, gusto ko maging bullish dito, pero masyado mabilis yung pump natin in 3 minutes. Maraming nagbebenta ng position nila. At lalo na dito sa extremely overbought area to. At meron din tayong some sort of range dito. Last one. Meron tayong some sort of ranging market dito. Yan, the ranging market, uusog natin. Yan. So makakita tayo ng deviation dito, Ito last na to. Deviation.
Baka ito, deviation din kapag nag-accept back tayo sa loob. Accept back tayo sa loob. Retest, expect tayo ng dump. Okay? Pampa-aware lang okay? So, ito ang importante yung, ano bang, anong value na ito? 28,167. So, basically, mga 28,200 no kapag nag-retest tayo dito. Or more like, bumagsak, retest, ganun na naman. Trade the range until it breaks. No? So, highly likely na pwede magkaroon ng some sort of ano dito, some sort of fake out dito, lalo na't napakalaki na itong candle na to, no? Malaki ang ano natin, ang liquidation. So, makikita nyo naman dito, no? Every type of liquidation, green liquidation sa dump, green liquidation sa dump, pump. No? Kakaroon tayo ng green liquidation sa dump. Ito, meron tayong red liquidation sa pump naman, sa pump. Magkakaroon tayo ng dump. Green liquidation sa dump, magpa-pump. Meron pa ba dito? Ito pa, red liquidation sa pump, magda-dump. Okay? So, ganun din dito. Red liquidation, nagda-dump. No? Kaya, masasabi ko, mag-ingat tayo dito. Okay? So, marami akong kailangan burhen. Yan. So, mag-iingat tayo dito kasi pwedeng mag-accept back to sa loob. Then, mag-dump to. Okay? Possible na mangyari yun. Kapag nangyari na nag-retest tayo dito, tumataas yung probability na magdadump tayo. Okay, so ayun lang siguro update natin na extra video, bonus update, bonus video. At wala na tayong masyado pag-uusapan. Gusto ko lang kayo maging aware dun sa tatlong move na yon. Tatlong move na to in case na magkaroon tayo ng break, magkaroon ng rejection, magkaroon ng any type of bounce. Ito ang mga aabangan nating levels. So, hindi siya wala siyang specific number Wala siyang mga specific number. Gamitan niya na lang fibs. Area of support to. Ito magiging area of support kapag nag-break tayo. Ito magiging area of support kapag nag-break rin tayo dito. Okay? So, ayun lang siguro ang update natin. Bonus update. At GG's boys.